dear beloved, Boss Mike, Cervera. Up. Anong good news, Boss Mike? Sa kabila ng kanilang, sa kabila ng kanilang pagpupursigi na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho at ang ilang mga kawani ng gobyerno, mga kababayan. Tulad ng alin, mga kababayan, eto, yung PhilHealth, pasok. Percent ang halos lahat po ng benefit package na ipinagkakalob po ng PhilHealth simula ho ngayong 2025. Nakita nyo, mga kababayan, ito yung pinaglalaban natin na manawagan tayo na kailangan ng mga kawani ng gobyerno, lalo na yan, PhilHealth, naging kontrobersyal, Ay, naku, baby, masyoho. Ano yun? Mga kababayan. Eto na, mga kababayan, yung aso ko yata. Naamoy yata si Duterte. Kaya tumae. Ito na. Matapos natin tong labanan at tuligsain, mga kababayan. O kita nyo, nagtrabaho. Nagtrabaho ang PhilHealth, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Yung mga tumutuligsa ng PhilHealth. Yung mga nagsasabi na wala na sila. Wala na silang benepisyo sa PhilHealth. Pahiya kayo, no? Pahiya kayo. Tingnan ninyo. Panoorin, mga kababayan. Tumaas na ng 50% ang halos lahat po ng benefit package na ipinagkakalob po ng PhilHealth simula ho ngayong 2025. Na doble, mga kababayan. Na doble ang karamihang benepisyo ng mga Pilipino na binibigay at nakukuha sa PhilHealth. Ano na? Yung mga komunista. Shelo Magno. Yung isa pa. Yung ginagamit ang social media para tumakbo. Nasaan na kayo? Diba? Mga kababayan? Tuloy. Ayon kay Dr. Israel Pargas, Senior Vice President for Health and Finance Policy Sector ng PhilHealth, ito po'y para sa 9,000 case rate packages na una nang isinailalim sa 30% increase noong pong February 2024. Mga kababayan, kita nyo, mga kababayan? Sabi ko sa inyo, mahalaga yung ating pagtuligsa. Maging yan ay kawani ng gobyerno, dapat nating binabantayan, mga kababayan. Tayo naman ay manggising mangurot din mga kababayan, saan? Sa mga kawani ng gobyerno, sa mga nakapaligid kay Pangulo. Malaking bagay po yan. Kung hindi tayo magsasalita at pupunayin yung mga mali, anong mangyayari? Di po ba, mga kababayan? Wala. Sabihin nila, tama yung ginagawa nila. Hindi naman hulat yan perfecto Mas maraming nagbabantay, mas maigi. Matatandaan nyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages. Grabe, mga kababayan. Ayan sa mga bumabatikos pa rin, na walang pondo ang PhilHealth. Na doble palalo, Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Ginagarantiyan ko na walang mababago sa serbisyo ng PhilHealth. Sabi ni Pangulong Bongbong, Diba? Butata kayo. Bagkus, sabi ni Pangulo. Bagkus. Madadagdagan pa at lalong pag-iibayuhin ang pagseserbisyo ng kawani at ng PhilHealth. Yan ang presidente. Basta para sa mamamayang Pilipino. Diba? Para sa mga tao. Abay gagawin ang lahat. Bakit?
dahil yung kanyang mandato na ano, na tayo ay serbisyuhan. Hindi tayo ang magseserbisyo sa politiko. Tulad ni Sara Duterte na siniserbisyuhan ng mga aso. Kita nyo mga kababayan ang kaibahan natin? Kayo nang bahala. Nakikita nyo naman at na papanood nyo naman kami. Na kami nandito, mga kababayan, para tumulong kay Pangulo. Ha? Hindi para maging aso. Dahil kami mga kababayan, ang lahat ng nakapaligid kay Pangulo, abay binabatikos namin kapag nakikita namin na mayroong kamalian. Pero pansinin nyo doon sa kabila. Sa grupo ng kadiliman at kasamaan, kailan nila tinuligsa itong kanilang pinagsiserbisyuhan? Nitong si Digong, si Sara Duterte, at iba pa. Kailan nila binatikos? Kahit na lantaran na ang alin? Panglalamang, panluloko sa ating mga Pilipino. Tinuligsa ba ng mga yan? Hindi ho. Wala ho kayong maririnig. Oo, mga kababayan. Bakit? Dahil sila po ay mga alipin. Nagpapaalipin sa mga politiko tulad ni Digunyo at ni Fiona. Naiintindihan po ba mga kababayan? Di po ba? Yan ho ang kaibahan na hindi makita ng karamihan. Di po ba? Good news. Sa mga nag-aantay naman ng ng mga mura, bigas. Bigas naman, Boss Mike. Pasok. Bigas, mabibili na sa Kadiwa stores ng NIA. Nako! Dagsan gasat, apo. Kababainan manan, dagito'y didiisan. Sa mga naghahanap ng 20 pesos na bigas. Eto na, sinakatuparan na ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon kayo na mabibili na 20 pesos na bigas. Kininayo amin. Laglag kayo na Eto na. 20 pesos na bigas. Dagiti DDS, kininayo amin roto yan. Day sarsarakan nyo nga 20 pesos. Pasok. 20 pesos per kilong bigas, mabibili na sa Kadiwa stores ng NIA. Bilang pasasalamat sa tulong na ibinibigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Nakita nyo? Kapag ka mga kabutihan ang nakatikit lagi, pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag pagnanakaw, ang nakadikit, Duterte. Kapag droga, ang nakadikit, Duterte. Kapag patayan, ang nakadikit, Duterte. Kita nyo mga kababayan, pag puro kabutihan, puro proyekto para sa taong bayan, Marcos. Ano? Ano yan? Saan? Mabibili. Nang hindi na naghahanap yung mga walang yung mga DDS na yan. Putik na yan, hanap kayo ng hanap ng bigas. Pero nandito nga kayo sa aming mga channel. May pambili kayo ng wifi. May pang-load kayo. Putik bigas, hindi kayo makabili. Putik, di ba? Tuloy. Saka, upang palakasin ang kanilang produksyon, nagsimula na magbenta ang irrigators ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Maring mabili ang naturang bigas sa Kadiwa outlets ng National Irrigation Administration o NIA. Paano nga ba naging posible ang hangarin ni Pangulong Marcos na bumaba ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo lamang? Kita nyo? Yung kanyang pangarap na may mabili ang mga DDS na 20 pesos na bigas. Eto na. Eto na yung kanyang pangarap para sa mga DDS na mga bobo tanga. Diba? Hanap kayo ng hanap ng magtrabaho kayo. Magtrabaho kayo kung kailangan ninyo mag 24 oras na magtrabaho para magusto nyo lahat ang gusto nyo, mabili nyo, gawin nyo.
ang tatamad ninyo eh. Oh, ayun na. Alamin natin. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, naging posible ang pagbebenta ng murang bigas dahil nakinabang ang asosasyon mula sa suporta at napakaraming ayudang ipinamahagi ng pamahalaan. Oh, kita nyo? Ang problema nga sa mga ayu-ayuda ng mga ganyan, mga kababayan eh. Ha? Eric Fernandez? Sa ayu-ayudang ganyan, sila pa yung nangunguna, nakikisingit pa eh. Tapos alam nyo mga kababayan, sila pa ang may gana na magreklamo. Ganon talaga mga kababayan. Reklamo ng reklamo yung wala namang ambag sa gobyerno. Yung mga hindi mga nagbabayad ng kanilang mga taxes, sila pa yung reklamo ng reklamo. Anak ng pating, ang Pangulo, hindi na nga natigil eh. Kakatrabaho, lahat tinatrabaho. Naaawa na nga ako. Sa sobrang awa ko, gusto ko nang palitan eh. Sa totoo lang, payag ba kayo? Payag ba kayo? Sabi ni Bentagos eh. Poy, anong pangako? Pangarap versus pangako, ano ang difference? Magkaiba yun. Ngayon, bilang pasasalamat, nag-alok sila sa mga kababayan natin ng bigas sa mababang halaga. Nang tanungin kung malulugi ba ang irrigators sa pagbebenta ng napakamurang bigas, binigyan din ng irrigators na hindi dahil kung hindi malulugi. Para sa inyo. Wala stick kayo. Ano? Ha? Di ba mga kababayan? Grabe talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Naawa na talaga ako eh. Payag daw sila, maging papalit ako kay Presidente. Putik na yan, lahat ng mga mukha ng mga pangit na mga DDS na yan, ipapa-ispalto ko. Magpapagawa ako ng mega skincare. Oo, para lahat ng mga DDS. Kasi puro pangit eh. Ang gagawin ko mga kababayan, lahat doon, yung mega rehab ni Digong, papalitan ko ng pangalan. Mega Skincare Clinic. Nako, mga kababayan. Libre. Lahat ng mga mukha nilang bako-bako, pakikinising ko. Lahat ng mga mukha na may bilbel, patatanggal ko. Lahat ng mga wrinkles nyo, lahat yan, ipababanat ko. Putik na yan. Para matuwa lang kayo. Diba? Ewan ko na lang, hindi pa kayo natuwa sa gobyerno. Tuloy. Gamitin ang 63% formula ng National Food Authority o NFA, tinatayang 10 pesos ang production cost ng bawat kilo ng bigas. At ayon sa NIA Chief, 100% ang nakukuhang kita ng mga magsasaka. Sa katunayan, kita nyo. Ayan mga kababayan, 100% ang nakukuhang kita ng mga kababayan nating magsasaka. Diba? Lihain. Grabe naman lilihain. Yan ang sinasabi ko. Hindi na kayo nahiya sa Pangulo. Tapos yung taong nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Kung ano-anong klaseng pambabastos yung ginagawa ninyo. At yan ho ay hindi katanggap-tanggap sa mga ilang mga Pilipinong tulad namin. Na mahal ang bansang ito. Hindi lang kayo ang nagmamahal sa bansang ito. Tandaan ninyo, kung mayroong totoong Pilipino, ay yung mga Pilipinong rumirespeto sa gobyernong ito. Tama? Yung mga feeling entitled, mahal daw nila ang bansang ito. Putik na yan. Pag narinig nyo naman yung mga bunganga, walastik na yan, puro pagbabanta. Tuloy. Dodoble pa nga ito. Isa ang kadiwa sa maraming programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tutugon sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Ito naman si Jerry Santiago. Ang mahal talaga ng bilihin ngayon, kawawa talaga.
Kawawa! Magtrabaho kayo! Kung hindi kayo magtatrabaho, tanggapin nyo, huwag kayong kumain. Anak ng tinapa. Kahit sa mundong ito, lahat mahal ang bilihin. Galing nga ako ng Japan eh. Isang kainan namin ni Jan Angelis, 20 mil eh. Isang kainan lang yon. Oh, pagdating dito, nagtitipid kami. Alam nyo, niluto ko, dinengdeng. Bumili ko ng 20 pesos na ng dahon ng ampalaya. 20 pesos na dahon ng saluyot at ng hibi. Yung kurus ba? Yung kurus. Kurus. At meron naman bagoong. Pakuluan mo. Yung bagong at saka yung kuros. Ipisok mo. Jay parya, bulong parya kan bulong ti bulong ti saluyot. Na po. Nagimas. Awa na. Di ba? Magkano yon? Magkano gastos? 50 pesos? Isang kainan namin? 50 pesos? Kita nyo, nasa pagbabudget yan. Kung mga bobo talaga kayo, hindi na problema ng gobyerno. Sisihin nyo si Sara. Bakit? Imbis na bigyan kayo ng edukasyon, anong ginawa? Nangurakot ng nangurakot sa Department of Education. Ina. Di ba? Hindi kayo matigil. Hindi na kayo naawa sa presidente. Hindi na kayo naawa. Saan? Sa bansang ito? Di ba? Tuloy. Binibigyan ito ang mga magsaka, mangingisda at maliit na negosyo ng isang rent-free venue upang makapagbenta ng kanilang produkto. Kita nyo? Wala silang katigil-tigil. Ang gobyernong ito'y hindi tumitigil sa paggawa ng mga programa para sa taong bayan. Kita nyo mga kababayan? Walang katigil-tigil. Bukod pa riyan. Hindi lang yung mga Pilipinong nandito sa Pilipinas, pati doon sa iba yung lugar. Yung mga OFW nating mga kababayan, iniintindi din ng Pangulong Bongbong. Diba? Sabi ni Yolanda Sagom dito, sana si President Bongbong forever. Yun na nga. Diba? Kaya sa Kadiwa Stores ni Pangulong Marcos, makakabili ka na ng mura at masustansyang pagkain. Makakatulong. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, mga bitter kayo. Hindi bibili yung mga DDS. Bakit? Mga bobo yan eh. Ang gagawin yan, produkto yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw namin bumili dyan. Boycott namin yan, boycott. Diba? Hindi ba naman mga bobo talaga? Tama? Diba? Bumili ka sa akin ng kamatis. May libre kang isang kilong bigas. Nagrereklamo sa kamatis mga kababayan. Kung hindi ba naman mga bobo yan, kami, kamatis namin, pinipitas lang doon sa sala eh. Doon sa Banggiraan. Sa Banggiraan, pinipitas lang namin yung kamatis. Nagpupuros kami doon ng okra. Nagpupuros kami ng tarong. Kung talaga kayo, ginagamit nyo yung kukote nyo, talagang ganon, mahirap ang buhay, walang madali. Magsumikap kayo. Kininayo, nagsasadot kayo. Diba? Problema nyo pagkain. Problema nyo ulam. Meron kayong paso, lagyan nyo ng ng lupa. Taniman nyo ng okra, ng talong, ng kamatis. Lahat. Ewan ko lang kung nagutom pa kayo mga inang-ina nyo. Di ba? Tulong ka pa sa mga kababayan natin. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo? Ano ngayon masasabi nyo? Mga DDS. Panis. May presidente kayong ganyan? Kaya ni Digong yan? Hindi. Di ba? Hindi nyo kaya. Hindi kaya ni Digong yan. May pauso tayo.
Di ba na mga kababayan? Wala eh. Masustansya pa yung kinakain nyo. Magtanim kayo sa paso. Turuan ko pa kayo. Gusto nyo? Eh, matatanda na kayo. Oh, ang tatanda nyo na eh. Pati ba naman yung pagtatanim? Pati paglalagay ng mga abono, napakamura lang yan. Sa halagang 5 piso na abono sa mga paso. Mahal yan? Diskarte. Ang buhay sa mundo, diskarte. Kahit saan sa mundong ito, pansinin nyo, may mga pulubing tao. O kininayo, nagdudugmal kayong tumat, nagbabadus kayo. Iso, nga niya, ay ang gana matay kayo to, marigrigat kayo. Hindi nyo kasalanan na kayo'y sinilang na mahirap sa mundong ibabaw. Pero kung mamamatay kayong mahirap pa rin, to kininayo manan, kasalanan nyo yan. Hindi kasalanan ng kahit sino. Hindi obligasyon ng gobyernong ito na ipagtrabaho kayo at tuloy-tuloy lang yung pagtanggap nyo ng ayuda nyo. Ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos na programa ay yung mga kinakapos, yung mga taong nagtatrabaho. Oh, yung mga below minimum, yung mga minimum earner. Yan. Pero yung mga tamad na tulad ninyo, ano sabi? Mas gugustuhin na ng Panginoon na kayo'y mamatay sa gutom. Tama mali. Aba yung mga ganyang mga tao, mga kababayan, na nagpapabigat sa inyong mga pamilya, tiisin ninyo. Hayaan nyo sila mamatay sa gutom. To, kininada. Alam nyo, kaya nga hindi lumalago ang isang pamilya? Bakit? Paano? Inaasahan na lang yung isang kumikita? Yung mga iba, asa na lang ng asa, ganyan ng ganyan. Ganyan ang ugali ng mga DDS. Nakasahod, nakahingi. Tama mali? Oo. Di ba? Putik na, pabigat kayo sa pamilya. Pabigat kayo sa bansang ito. Di mamatay na lang kayong lahat. Kami, sinasabi namin yung totoo. Pero hindi namin sinasabi na kayo'y papatayin namin. Kayo, hindi. Yung mga matitinong tao na tulad namin pinagbabantaan nyo Di ba? Magtrabaho kayo. To, kininayo mo na. Diba? Our beloved Boss Mike.